Ay, may tao sa kabilang line. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, hi. Good evening, Angel of Laguna. Yes, Angel, ilang taong ka na? 20 years old. 20 years old. Okay. At anong ginagawa sa buhay ni Angel? Estudyante po. Anong kurso? IT po. Wow, information Technology. technology. Ano ang kahulugan ng HTTP? HTTP. Hypertext, dali. Hindi pa po ako grad. First year pa lang po ako. Papasok pa lang sa June. Ano na? Hypertext Transfer Protocol. Apo. Tama sa ilon, Ching? Anong first year ka pa lang? Apo. Oh, at least alam mo na, HTTP yan, ha? Oh, ang Wi-Fi, ang kahulugan ng Wi-Fi ay? Wireless fidelity. Wow! Congratulations! Ano ang pagkakaiba ng cold boot saka sa warm boot? Saan po? Wala lang. Kaya mo, nagmamagaling lang ako dito. Alright, Angela, bakit ka napatawag? Kasi po, meron akong boyfriend. Lakasan mo, huwag kang bumulang. Meron akong boyfriend. 10 months na kami. Ngayon, yung boyfriend... Ate? Yes po. Oo, ilapit mo po yung telepono sa labi mo. Okay po. O, dali. Meron po akong boyfriend. 10 months na po kami. Nagsama naman kami ng maayos, masaya. Pero, behind of that, may problema. Ano yung problema? May anak siya. Problema ba yun? Hindi sa akin eh. Ha? Hindi sa akin. Oh, bakit mo boyfriend? May issue ka ba sa bagay na yun? Hindi po. Ano po kasi, before maging kami, may problema po ako sa ex ko. Ano yun? Siya yung naging shoulder to cry on ko po. Wow, shoulder to cry on. Gusto ko yung mga H na yan, ha? Gusto ko yan, ha? Ah. Tapos, edi, wala nang pag-asa maging kami noon. So, dumating itong boyfriend mo ngayon. nag-try kami. Oo, ha? Nag-try kami. Isa siyang kabalyero mas ano? Shining armor, ha? Oh, tapos? Then, yung first 2 months namin, hindi pa ako ganun ka-attach sa kanya. Question, nung bang naging kayo, alam mo na ba na may anak siya? No. Hindi mo alam. Okay, gaano katagal na ang relasyon na malaman may anak siya? 3 to 4. 3 to 4 months. Okay, so bakit hindi ka nakapaghiwalay? Issue mo pala yan. Na-attach na ako sa kanya. Okay, ano problema ngayon? Problema kasi Hindi mo anak? Hindi sabihin. Ano? Hindi ko alam kung mag-work the relationship namin kung may ganong sitwasyon. Kasi hindi kasi yun ang pinapangarap kong... Makipag-break ka na, ate. Diba, kung nadadayaan ka sa pagkatao ng taong mahal mo kahit di naman pala totoo, makipaghiwalay ka na. Bakit mo magiging issue yung mga taong mahal niya sa buhay? Pagpalagay natin anak niya yun, di ba? Okay. So ano naman kung may anak siya? Kabawasan ba ng pagkatao niya yun? Mahal mo ba talaga siya? Bakit? Why do you mind na meron siyang anak kung nakaraan naman niya yun? Diba? Sabi nga, diba, love me, love my dog. Diba? Lalo pa anak yun eh. Kung anong bahagi ng pagkatao niya, mga bagay at mga taong mahal niya, bago ka dumating, mahalin mo. Iba po ang attached na nagmamahal, mga kaibigan. Diba? Pwede kasing attach ka sa lumang sapatos mo eh. Ayaw mong itapon, tago mo sa cabinet, attach ka dyan eh. Diba? Iba yung mahal mo. It should be unconditional. Ito na naman tayo sa conditional sa unconditional love. Ay, pag-iwalay ka na, doubtful ka pala na baka kung mag-work yan o hindi, di ba? Bakit ka pa nandiyan sa relasyon na yan? Ha? Okay naman po kasi sana yung sa baby. Ang kaso po kasi yung sa girl, masyado siyang nakikialam sa amin. Bakit? Sa anong paraan? Yung mga bagay na hindi naman dapat siya yung mga bagay na hindi na dapat siyang nagpaparating sa akin, kailangan siya pa. Gano'ng katagal na ba silang hiwalay nung maging kayo ng lalaki? Actually, hindi naman po naging sila. Paano po? Ano nangyari?
Nagkatitigan, nabuntis siya, gano'n? Ewan ko sa kanila. Hindi, alam mo yan. Huwag mo akong bigyan ng ewan ko sila. Sa kanila, alam mo yan. Sabi sa akin nung boyfriend ko, tsaka sabi nung girl, wala nga daw po silang relasyon. Sabi sa akin ng boyfriend ko, best of friends daw sila. Wow, matalik na magkaibigan. Yeah. Yun nga, Oo, yan. yun ang nakakainis. Oh. Kasi kung ganun lang yung turingan nila, bakit kailangan may mangyari? At siguro hindi ako naniniwala na once lang may nangyari doon. So, Do you really mind kung once lang o maraming beses? Nakaraan naman yun? Okay po, hindi ko na po siya nung iaano yung Mga kaibigan, you can hate me for saying this. Alright? Pero, eto, wala tong basihan, ha? It's a complete gut feel. Pero I want to tell you this, okay? I have a feeling na napaka-nagger mong girlfriend. Honestly, ha? Eto, wala pong basihan nito. And you can hate me for saying this. Feeling ko lang, ha? Di ba? Parang, okay. Ano ba yung mga bagay na hindi na dapat ex na nagpaparating pero pinaparating pa rin sa'yo? Ano yan? Gaya nung pag-stay daw nila sa house nung boyfriend ko. So, hindi ko naman po, di ba, hindi ko naman po kailangan sa kanya pa malaman yun. Nandun naman po yung mother nung boyfriend ko, nandun naman po yung boyfriend ko, nandun naman po yung ibang family. Paano niya sinabi sa'yo yun? Para ba asarin ka o para malaman mo? Siguro po both. Imposible. Huwag mo akong bigyan ng siguro, ha? Alam mo kung para asarin ka o para i-inform ka. O baka naman ikaw lang ang nakikipag-away doon sa nanay ng bata at ikaw lang naiirita. Mas maganda ba yun sa'yo? Hindi po, kasi... Mas maganda ka. Alam mo kung bakit ako na... Ito na naman ako. Kanina may nagsabi sa akin mga kaibigan, bakit ka ba sigaw ng sigaw palagi? Yun lang ko siguro naaalala niyo. Hindi na po lagi mahintulo ko eh. Ano ba? Yun lang siguro naaalala niya. Ganito alam mo Angel kung bakit ako naaasar? Diba kasi you are making it sound and feel tonight na this guy is a big part of your life. Tama mali? Tama po. Pero yung mga bagay na dapat mahal mo sa pagkatao niya, yun yung mga bagay na kinaiinisan mo. And then you want to ask me kung mag-work ba ito o hindi? Paano ito mag-work, di ba? Kung mga simpleng bagay gaya na, hindi, okay, sige, fine. I'm making it feel and sound, look like it's simple, pero hindi naman talaga. Pero kung tutuusin, kung titignan mabuti, di ba? Ang tanging, di ba? Ang dating ba, nagmahal siya dati, nagkaroon siya ng anak, parang kailangan ba niyang ipaliwanag ang sarili niya sa iyo dahil tatay siya? Ganun ba yan? Mahal mo ba talaga siya pag ganun ang klaseng girlfriend? Actually, mahal ko naman po talaga siya, kaya lang po ang inaano ko lang naman po dun sa girl. Ano pa? Sige, dito ako. Yung sa girl po kasi, okay lang po sana yung sa bata, kaya lang sana naman po yung sa girl, hindi na niya kailangan na kung kausapin or kontakin ng paulit-ulit ng ilang beses pa para lang sabihin yung mga desisyon nilang dalawa. Kung may desisyon silang dalawa, edi gawin nila para sa bata. Pero gaya ng pag-stay po sa house, tapos na-feel ko rin kasi, at nakikita ko hindi lang po feel, nakikita ko na may feelings pa siya dun sa boyfriend ko. Ikaw ate babae ka, dapat naintindihan mo siya. Sa kwentong ito, sa girl ako naaawa. Alam mo kung bakit? Bakit po? Nabuntis siya. Hindi nga siya pinanagutan eh. Ikaw nga yung pinili. Dapat di ka na nakikipag-away. Dapat iniintindi mo siya kahit papano. Ikaw man yung mabuntis, di ba? Tapos yung nakabuntis sa'yo, best friend mo, may pagtingin ka doon, tapos makikita mo may girlfriend, di ba? Ikaw yung pinili. The least that you can do is manahimik na lang. Papa Jack, hindi naman po ako nakikipag-away. Tsaka yun naman po yung ginagawa ko na nahimik ako. Pero siya pa rin po. O di, ganun. I-maintain mo na lang yan. Intindihin mo siya. Kasi nawalan siya ng kumbaga nabuntis siya, lahat naman tayo, especially for a girl, di ba? Pag nabuntis ka, you would dream to have a family, di ba? Na yung batang ipapanganak kung magkakaroon ng tatay sa isang bahay, tama mali. Pero yung pangarap na yun ng babaeng ito, wala na, kasi nasa iyo na yung lalaki. Di ba? We exist sa buhay na ito not only to be happy, loving, and being loved by someone.
Di ba? May mga pagkakataon for humanitarian reason. Magpakakapwa-tao ka naman sa ibang tao. Are you getting my point? Apo. Good. Alright, kung nakaanta ba itong babaeng ito, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sa kanya po. Hindi, sa akin. Ako ba nanay ako? Madali. Sa kanya, good luck sa pagpapalaki sa anak nila. At sana, lumugar naman siya kapag may mga gusto siya sabihin sa boyfriend ko. Huwag niya nang daanin sa hindi maayos ng pakikipag-usap. Or kung may mga gusto siya sabihin sa akin, kung pwede, wag na lang niyang ako yung mismo kontakin niya. Marami namang tao sa kanila na pwedeng ako yung kausapin. Bakit dadaan pa sa ibang tao kung pwede naman ikaw? Alam mo, kasi po, correct me if I'm wrong, iniisip ko, baka naman nagpapasintabi lang yung girl. Kasi lang po, Para ini-inform ka lang niya kasi ikaw nga yung girlfriend. Di kaya ganon? At kinaasaran mo yung ganong actions niya? Di ba? Well, in fact, dapat matuwa ka at ma-appreciate mo. hindi naman po kasi yung mga bagay-bagay na ini-inform niya sa akin, wala naman po kinalaman sa akin eh. Yung sa baby po nila yun eh. Sa bagay, So, may point ka sa bagay. hindi ko naman po kailangang malaman yun, di ba? As a girlfriend, kailangan mo malaman. Hindi para ipagpaalam sa'yo, pero para ipaalam Opo, sa'yo. Papa Jack. Pero hindi naman po siya yung mismo magsabi sa akin. Nandyan po yung boyfriend ko. Tama Tiwala ka po dyan. ko sa kanya. Tama. Na sasabihin niya sa akin, lahat ng kung anong mag-issue nilang dalawa, sasabihin niya sa akin. At maniniwala kung walang halong kasinungalingan yun. Pero yung siya na mismo, siya na nga po kasi nagsabi na ayaw niya sa akin. Una pa lang daw niya Wala ako siyang nakita. karapatang mamili para sa boyfriend mo. Opo. Di ba? Oo. Mga kaibigan, pasensya na kayo ha kung medyo ako. Ganito, alam mo, iniintindi ko yung girl. Alam mo kung bakit? Siyempre, ikaw yung girlfriend, di ba? Opo. O kung siya na iniisip niya, ito ang girlfriend ng tatay ng anak ko. Pag nagkatuluyan sila, ito magiging madrasta ng anak ko. Ganun yung thinking niya kasi nanay siya eh. Nakukuha mo yung punto ko? Opo. Di ba? Bilang ikaw yung kausap mo yung gabi, sa'yo ko hihiling na hanggat maaari to the best of your ability, baka po pwede mong i-maintain yung kapayapaan sa inyong tatlo. Opo. Para sa bata. Oo naman. Ako wala akong pakialam sa inyong tatlo. Sa bata ako may pakialam, doon ako naaawa. Opo, Sa kwentong ito, hindi ikaw yung kawawa kasi ikaw nandiyan yung boyfriend mo. Di ba? At some point yung nanay na ito, kahit paano may anak siya. Yung bata, di ba, siya yung kumbaga maiipit sa gitna ng gulong ito. Nakuha niyo po? Opo. Salamat naman. Ganito, ay Angel. Cute-cute pa ng pangalan mo, ha? Alright. Since mahal mo ba talaga tong boyfriend mo? Oo naman po. Okay. Tatagkapin ko po ba yung mga consequences kung hindi ko mahal yun? Kasi before po ko pumayag, nung nalaman ko po yung sitwasyon niya, nakikipaghiwalay na po ko sa kanya. Then, ginawa niya naman po yung mga dapat gawin. Pinakita niya sa akin na deserving siya sa pagmamahal ko. Wow! So, nakita ko naman na sincere siya, kaya tinanggap ko naman po siya. Good. Sa pagtanggap ko yun, inisip ko naman po yung mga consequences na Napagdadaanan mo pala talaga ito, Po? Wala naman. Opo, napagdadaanan ko po katulad po nung last week lang na yun nga po, first day nung mag-ina sa house ng boyfriend ko, tapos war pa kami ng boyfriend ko. Yun ang masaklap. Di ba sila magkasama, magkagalit kayo? Kaya nga po. Nakakapraning niya, mga kaibigan. Ano kayong ginagawa nila? Tinanong ko po siya. Nagkakapikihan nila magkasabay, ha? Tinanong ko po siya kung saan siya natulog. Yun nga daw po. Wala naman ako sa boyfriend ko na. Doon nga daw siya sa labas. Kaya lang, yun na yung kinai-insecurean ko. Kasi yung closeness po nila, Papa Jack, nandun pa rin. Hindi pa rin po sabi nga nila, diba, best of friends sila. So, may nangyari ng hindi maganda eh. Ano ka may ba? anak na sila. Teka nga. Yung pagkakaroon nila ng anak, kung mo ituring na bagay na hindi maganda yan. Kung sa paningin ng ibang tao mali yung nangyari, di ba sa paningin ko, sa pagkakaibigan nila, hindi ko po nire-recommenda ito, ha? Na magbuntisan po yung magkakaibigan, ha? Pero naandyan na yan. Yan po ang pinakamagandang nangyari sa kanila.
May ganun talaga sa buhay natin, Angel. Magkakaroon ka ng kaibigan, magkakaroon ka ng asawa, magkakaroon ka ng girlfriend.